So, continue natin, no? So, kanina na-mention natin na yung pag-compute ng capital gains tax is 6% of the selling price or whichever is higher compared dun sa fair market value. So, na-compute natin kanina. 6 million times 6% is 360,000. So, ayun yung capital gains tax na babayaran. Separate pa dito yung documentary stamp tax, no? Hindi pa kasama dyan. Okay? So, dito naman sa problem number 2, ang binenta niya is house and lot. So, ang lagi nating pagko-comparean, guys, no, is yung zonal and assess. Any valuation na ibigay ng problem, i-disregard nyo na kagad yun, no? Ang i-consider mo lang is yung zonal or assess value. So, whichever is higher for M and 2M. So, kunin mo yung total ng dalawang yan. That's 6 million pesos. I-compare mo sa selling price na 5 million pesos. So, yun. So, syempre, mas mataas yung 6M times 6%. So, yun yung babayaran mong capital gains tax, no? Yun lang siya. Yun lang siya kadali. And then, ano daw yung nature? So, yung nature daw natin, if even it will result into a loss, still babayaran natin yung capital gains. No, kahit na binili mo siya ng 100,000, binenta mo siya ng 10,000, still meron pa rin siyang gain, no? Kasi ang assumption natin dyan, lupa, di ba? Majority naman ng lupa is hindi naman bumababa ang value ng lupa o real property. So basically, ang nasa thinking lagi ni government dyan, dinadaya mo yung deed of sale, di ba? Kasi pwede nilang ilagay doon, kumare, binenta mo ng 10M, ang ilalagay mo dun sa deed of sale is 100,000 lang, di ba? So napakaliit na ng basis. So kaya nga ang ginawa ni BIR, sabi niya, hindi mo kami maloloko. Meron kami sariling valuation ng property mo. So whichever is higher, dun tayo magbe-base. No? Kaya laging merong babayarang capital gains tax. Okay? And then yung final tax daw, the capital gains tax shall be withheld by the buyer against the selling price of the seller and remit the same to the government. So technically guys, supposed to be ang magbabayad talaga ng capital gains tax is sa seller, 'di ba? Pero minsan kasi depende na rin sa usapan ng buyer at seller yan. Pero as a legal basis, no, ang magbabayad talaga si buyer kasi i-withhold ni seller, ni buyer dun sa bibigay niyang selling price na pera kay seller, 'di ba? So yun yung nature ng capital gains tax natin. And then next slide. So kanino ba applicable yung capital gains tax? Applicable lang yan dun sa mga properties na located within the Philippines. 'Di ba sabi na-mention ko naman sa inyo kanina na real property sold in the Philippines, no? Eh, ba't ka magbabayad sa ibang bansa? Eh, unang-una, nagbenta ako ng lupa doon. Wala nang kinalaman sa Philippines to. Di ba? Eh, gain doon, subject na sa ano yun, regular income tax ng pinag-uusapan doon. Kasi hindi naman siya na subject sa capital gains tax, no? Okay? So, kailan daw na hindi ka magbabayad ng 6%? Okay, so meron tayong dalawa, alternative taxation rule at saka exemption under NIRC and special law. Yung alternative taxation, sabi dito, an individual seller of real property, capital assets as the option to be taxed at either capital gains tax or regular income tax. It should be noted and permissible only when. So, ibig sabihin, allow lang na pwede kang mamili kung saan ka masasubject. It's either 6% or regular tax. Only if, sabi niya, the seller is an individual and the buyer is the government. Ulitin ko lang. So instead na masubject ka sa capital gains tax, pwede kang masubject sa regular tax. Kapag, number one, ang seller daw ay individual at ang buyer si government. So ito lang yung senaryo na pwede kang mamili. So syempre, magko-compute ka. Okay, for example, lagyan natin na example, di ba? Kunwari, binenta ko kay government, sold to government, 500,000. At ang cost ko, 250,000. Magkano ang aking gain? Magkano ang aking gain? Siyempre, 250. O, pagpalitan natin. Gawin natin 300 yung cost. So, magkano yung gain mo? 200,000. Kung papipiliin kita, saan mo gusto? Masubject ka sa regular income tax o masubject ka sa capital gains tax? Okay. Depende. I-compute natin yung CGT. Okay. Let's assume
Ito yung pinakamataas compare sa fair market value, selling price, no? 5 million. Magkano ang babayaran mong CGT? 30,000. RIT, regular income tax. So, anong gagamitin mo? Yung income tax table natin na graduated. Diba? So, kung gagamitin mo yung income tax table na graduated, magkano ang babayaran ng tax? Diba? So, pakita natin. Pakita lang natin sandali yung ating tax table. Baka nakakalimutan nyo na. Lagay natin dito para meron tayong basis. Okay. Kung RIT ka, 200,000, magkano babayaran ng tax? Tingnan mo sa table. Isang bracket siya magpo-fall. Yung 200,000. Saan siya? Dito. Magkano ang babayaran Wala. mo? Zero. O, ito yung due mo. Anong pipiliin mo? CGT o RIT? O, kung ikaw ay isang ordinaryong tao, syempre, doon ka sa RIT, wala kang babayarang regular income tax, di ba? So, pwede kang mamili. Kapag ang katransaksyon mo ay si government. Okay? Di ba napakadali? Okay. Exemption dito yung mga sabi dito, the sale, exchange, or other disposition of a principal residence. When we say principal residence, kahit 10 pa ang bahay mo, meron kang tatawaging pinaka-principal residence. Kumbaga, parang nandun lahat halos yung gamit mo, yung damit mo, doon ka talaga madalas umuwi, ayun yung principal residence mo. Okay. Pwede daw siyang ma-exempt sa, sa capital gains tax. Okay, ulitin ko lang ha. Pwede siyang ma-exempt sa capital gains tax. Okay? Kailan? Ano ang kailangan nating ma-meet? Kailangan is ma-meet mo lahat ng mga requisite na to. Number one, the seller must be a citizen or resident alien. Ibig sabihin, nasa Pilipinas. Kailangan number two, binenta mo principal residence. Kailangan number three, ginamit mo yung proceeds na pambili ng panibagong principal residence. Kung nabenta mo siya ng 10 million pesos, kailangan nagamit mo yung buong 10 million pesos para sa pagbili ng bagong principal residence. Kailangan daw number four, i-inform mo daw si BAR within 30 days nung nabenta mo yung lupa mo, yung primary principal residence mo. Number 5, kailangan daw makabili ka ng new residence within 18 months from the date na nabenta mo yung principal residence mo. So, ibig sabihin, 1.5 years, kailangan makabili ka ng bagong principal residence para ma-exempt ka sa capital gains tax. Number 6, the capital gain is held in an escrow fund in favor of the government. Mamaya pag-usapan natin to. The exemption can only avail once in every 10 years. So isang beses ka lang pwede mag-avail ng exemption for every 10 years. Okay. And number 8, the historical cost should be adjusted dun sa pagbili natin ng panibagong principal residence. Kung i-adjust natin yung cost natin. Okay. So i-discuss natin ngayon. So kailangan ma-meet mo to guys, no, para hindi ka magbayad ng capital gains tax. Okay. So ngayon, ano ang gagawin natin sa number 6? I-discuss natin yung escrow fund. Okay. Ano ba yung escrow? Okay. So ngayon, ang gagawin mo dito, for example, no, Helen sold the residence principal for 6 million pesos. Sorry, hindi pala 6 million. Binenta niya for 5 million pesos. Ang fair market value niya is 6 million pesos. Binili niya to 3 years ago, 3 million pesos. Ito yung cost niya. Ngayon, magkano yung imposable capital gains? Pag sinabi nating imposable capital gains, ito yung supposed to be na babayaran niya na capital gains tax in case na hindi siya exempted, na masubject siya sa CGT. Di ba nag-a-avail siya ng exemption? Di ba one of the requirements is kailangan makabili ka within 18 months. So syempre maninigurado si BIR, baka mamaya hindi ka naman bumili ng panibagong principal residence. So kailangan ihulog mo muna yung pera sa bangko in an escrow fund in favor of the government. Kasi anytime pwede niyang kunin yun eh. Kapag napatunayan niya na hindi mo na-meet lahat ng mga requisite natin. Okay. So assuming, sabi niya dito, within 18 months na utilize mo daw yung 5 million pesos na binenta mo. Kailangan, ibabalik ni government yung 360,000. Kung baga ganito yan guys, naninigurado si BAR na magbabayad ka ng capital gains tax. Kasi di ba, di ka pa man sigurado na makakabili ka ng principal residence within 18 months, no? Ngayon, scenario number 2, sabi niya, 4.5 million lang daw yung na-utilize mo. So, ibig sabihin, yung 360,000, hindi mo makukuha ng buo.
Sorry, buo. Okay, so to Ellen, ay babalik kay Ellen is 324, kay government is 36,000. So pro rata. Selling price, di ba? Yung utilized na portion over dun sa selling price. So 4.5 million, divide mo ng 5 million times mo ng 360. So 324, ibabalik sa'yo, pero itong 36,000, mababa, mapupunta na to kay BR. Babayaran mo na ngayon yung capital gains tax. Okay, so ngayon, yung cost naman, yung cost mo before is 3 million pesos. So 3 million pesos pa rin dapat kung na fully utilize mo. Pero hindi mo nga siya na fully utilize, so 3 million, prorata tayo, yung utilize over selling price, so ang magiging bagong cost basis mo. When you say cost basis, ito yung bagong cost mo sa record mo. Siyempre pag binenta mo ulit, ito yung magiging cost mo para ma-compute mo yung gain. Diba? So yon, ganun lang siya kasimple. Okay? Okay. Walang question? Sige. Tapos na tayo niyan. Ito yung mga under special law, no? Yung mga sale of land through CAR, Comprehensive Agrarian Reform Program, at saka National Housing Authority. So exempted yung mga lupa na mga real property na to sa capital gains tax. Okay? Last na lang guys, no? Doc stamp. Paano ba i-compute yung doc stamp? Check ko nga lang, baka hindi updated tong aking PowerPoint mo. Check lang natin kung hindi updated tong PowerPoint ko. Okay, check natin. So yung doc stamp naman, babayaran mo din to. Okay, babayaran mo to. So doc stamp is 150 for every 200 of the selling price of fair market value, whichever is higher. Okay. Doc stamp on real property. Real property kagad tayo. Okay, sa real property guys, no? Simple lang. Kunin mo yung whichever is higher pa rin, i-divide mo ng 1,000. Okay? I-divide mo ng 1,000. Sabi kasi dito 15 pesos for every 1,000. So ang fair market value natin is 8, selling price. So whichever is higher, 9.2. Divide mo ng 1,000. So times mo ng 15 pesos. So 15 for every 1,000. So ito yung babayaran mong doc stamp. So kumbaga in short, ang babayaran mong doc stamp dyan is nasa ano, compute natin. 138, i-divide mo ng 9.01 o 1.5%. So pag nagbebenta ka ng lupa, meron ka ng 6% na capital gains tax, meron ka pang doc stamp na 1.5. So that's 7.5 pa. No, medyo marami ka pang babayaran doon, hindi lang doon matatapos yung babayaran mo. No? And then doon naman tayo sa stocks direct result to a buyer. So 1.5 for every 200 par value, no? Par value. So kunin mo lang yung par value ng stocks na nabenta, i-divide mo ng 200, i-multiply mo ng 150. So 750 ang babayaran mong documentary stamp tax. Babayaran yan 5th day of the following month of the date ng transaction na notarize. Okay, so i-discuss natin yan sa next sem for under siya business tax. Okay, so I think that's the end of chapter 6. Any question? Any question sa chapter 6? So kasama dito yung ano ninyo, no? Kasama dito yung midterm, yung prelim ninyo hanggang chapter 6. Any question? Any question, guys? Wala kayong question? Question, guys. Question. Wala? Okay, so wala kayong question. Sige. So sabi nga ni Sam Stevenson, don't watch the clock. Do what it does. Keep going. So kahit na nahihirapan na kayo, move forward pa rin tayo. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng gawin eh. Hindi naman natin pwedeng balikan yung nakaraan, di ba? So, move forward lang tayo. Okay? So next meeting, syempre after ng meet prelim, meron tayong quiz, no? 3, 4, 5, and 6. Syempre, parang kasama na rin yung chapter 1 and 2, no? And then, siguro 1.5 hour, 2 hours. No, 2 hours quiz yun. Tapos check natin yung paper. So, next meeting.
Okay, so if you don't have any question, wala na question? Last call, wala nang question? Walang question, last call? Wala po. Okay, so if you don't have any question, let's call it a day. No? Remember, whenever you go, whatever you do, always do three things in life. Glorify God in every way, give thanks in everything, and spread love every day. Ingat, bye-bye, and enjoy class. Sumayo kayo at magpakarami. Bye-bye, class. Bye-bye. Thank you po, Thank sir. Thank you thank po, you po. sir. Good day po. Bye-bye.